Sa kanya, Mr. Maravillas, ano yung mga mainit na balita ngayon? Ito po yung mainit na balita ngayon na naman. Sabi rito, Marcos can order PNP to implement Duterte arrest. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas, yung mga balitang siguradong ikakapraning na naman ng company, ng company Digong. Hindi na nga niya makatulog si si Harry Roque. Malamang pati si dating Pangulong Digong hindi na rin makatulog kasi sige po ang palabas ng mga reactions tungkol sa issue ng ICC. Paano niya, Mr. Maravillas, na makatulog pa niyan si Digong na based sa sa survey ng SWS Social Weather Station, dumami na yung mga mamamayang Filipino ang gustong papasukin na. Gusto nang papasukin mga kababayan yung ICC dito sa ating bansa. O yan po, public approval of ICC drug war probe growing. Makatulog ka pa niya na yung mga mamamayang Filipino pumapabor na po na si Digong kalad ka rin ng ICC papuntang Dahig. Yan kasi mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung full story ng balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Yan po yung aming Innova. Na-set up na rin yung aming mga bagong gamit. Yan po yung treadmill. May treadmill na rin po kami. Saka ito na rin po yung aming bagong product na binibenta ay iGlow Serum. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Ayan po. Tingnan ninyo yung nangyari sa anak ko before and now. Contact na lang po ninyo siya, si Riz Maravillas on Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patient naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa po siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. Na ang sabi dito, mga kababayan, ang ating Pangulo can order the PNP para implement yung pag-aristo. Kay dating Pangulo Digong. Ayan pa, mga kababayan, yung ating Pangulo, tingnan ninyo. An image of then President Rodrigo Duterte and MILF Chair Murad Ibrahim is flashed on screen during a video presentation as President Marcos attends the 17th meeting of the Intergovernmental Relations Body of the National and Bangsamoro governments at the PICC in Pasay City yesterday. Joining him are Minister Muakber Iqbal, Budget Secretary Amena Pangandaman, BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, and Presidential Peace Advisor Carlito Galvez. Yung mga dating rebelde, itong si
Iqbal, tapos si Ibrahim, Murad Ibrahim, dating secessionist rebel, nakipagkasundo na po sa gobyerno. Tapos, ito mga kababayan, yun naman yung gustong maging secessionist. Talagang burugsukan na niya, Mr. Maravillas. Yung Pangulo na nakipag-usap sa dating secessionist na sumuko ka na niya at makipag-cooperate sa ating gobyerno. Ngayon, baliktad na. Yung kausap niyang si Ibrahim, sumanib na po. Kumampi na sa gobyerno na gusto nang makipag-kasundo. Yung dating Pangulo, gusto nang magrebelde. Dahil po sa ICC. Pero andyan, Mr. Maravilla, sino naman yung nagsabi na yung PNP pwedeng utusan ng Pangulo? Yan po ang sabi ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti. Kasi niya, yung ating Pangulo, may jurisdiction siya sa PNP. Kaya niya siguro, Mr. Maravilla, pinalibutan na yung Davao Region ng Armed Forces. Sunod niyan, Mr. Maravilla, yung PNP na. Ang sabi po ni General Browner, para masupla ang anumang infiltration ng enemies. Siyempre Mr. Maravilla, hindi man sasabihin yung totoong motibo. Baka niya ito na preparation para siguradoan niyang hindi magkakatakas. Pwede naman pong kausapin niya yung barkada niya si Gibbs, yung may-ari ng universe. Pwede silang mag-migrate sa Mars. Di ba? Walang problema. Yung barkada niya po, may-ari ng universe. Pag nandun sila sa Mars, hindi nasakop ng ICC, ng United Nations. O di mag-establish sila doon ng bagong colony. Ikaw talaga niya, Mr. Maribel. O di ba? Ayaw niyang magpasakop sa Pilipinas na gustong iwala yung Mindanao. Kasi niya gusto yatang bumalik sa ICC membership yung Pilipinas. Hindi man siya pwedeng tumakas sa ibang bansa. Mga kababayan, kasi matitrace siya. Lahat member ng United Nations. Sa Mars yung yung pinakang safe. Kausapin niya si Elon Musk. Gamitin nila, mapera po si rintahan ni Gibbs. Aling sa Abuloy. Kaya po yon, mga kababayan. Rintahan yung SpaceX ni Elon Musk. Larga sila papuntang Mars. Doon sila mag-establish ng bagong colony. So sabi rito, it is not impossible for the PNP to arrest President Duterte, whoever will be included in the warrant if they will be ordered by the government, the head of the Philippines, which is also the head of the PNP, sabi po ni Conti. The member states of the ICC, the 123 states will implement the arrest warrant. Even the PNP is not absolutely compelled, but the Philippines has a standing agreement with other countries, with Interpol, where the arrest warrant will be caused. It is called an international warrant of arrest. Tapos, sabi nga, you can run but you cannot escape. So nakita ninyo kung ano yung pinaghugutan ng takot ng mga Duterte, kung bakit sila na paranoid, hindi na makatulog. Kaya tumawag si dating Pangulong Digong kay Roque, nadamay si Roque, hindi makatulog. Sabi niya yun. So sabi ni Conti, I think in the international front, Marcos needs to show that the Philippines complies with the international ruling, just like when we filed the case before the arbitration court involving the West Philippine Sea. Oh, you see, naugnay na po sa West Philippine Sea. We won in our position for China to respect the decision. Now that
There is an ICC ruling. We were part of it. We cannot only choose decisions that are favorable to us. Sabi po ni Conti. Para anya Mr. Maravillas na nanood ng video mo, itong si Conti, parehas ng argumento mo anya. Pamario po yung argumento namin ni Conti. So ito pa mga kababayan na talagang hindi makakapagpatulog na sa mga Duterte. Yung public approval po ng ICC Drug War Probe ay growing daw, sabi dito sa balita. Yun ang resulta ng survey conducted ng Social Weather Station SWS na ginawa from December 8 to 11. It found that 53% of the respondents support the statement. The ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. It was composed of 25% who strongly approve and 28% who somewhat approve of the ICC investigation. Talaga niya Mr. Maravillas, nawala na yung support sa mga Duterte. Kung ibabase natin dito sa latest survey ng SWS, nawala na po na support kasi na-turn off sila, lalo nung pagmumurahin, tawaging bangag, at may adik tayong panguluan niya, sabi ni Digo, na-turn off yung maraming mga Filipino. Hindi ka man niya inaano ni President Bongbong Marcos, bakit mo ginaganon? Inaapi mo. O di ba? So sabi dito, support for the ICC probe increased from the 45%, 20% strongly approved and 25% somewhat approved, obtained in a similar survey conducted by SWS in March 2023. Meanwhile, those who disapproved the ICC investigation decreased from 24% to 21% na lang po. Those who were undecided decreased from 31% to 26%. The latest survey also found that 57% of the respondents agree that the government should allow the ICC investigation regarding the drug-related killings during the Duterte administration. It was up 9 points from just 48% in March survey. 19% said the government should not allow the ICC investigation, down from 20%, while 25% were undecided, down from 31%. Ayun na lang mga kababayan, yung mga DDS supporters, pakunti ng pakunti yung mga DDS mga kababayan. Kaya sigurado, by 2025 po, talo ang mga DDS senators. Lalo na po sa sa 2028 presidential elections, talo sila. Iba kita niya Mr. Maravillas, mataas yung ratings ni Inday. Masasagot siya ni Brother Benji Contreras. Sabi ni Tito Benji sa kanyang post 2 hours ago, the most trusted at highest performing government official daw niya si Sara. Katotohanan ba ito o fake news? Ano bang remarkable and extraordinary accomplishments niya as VP or DepEd Secretary? Pakipaliwanag nga at wala akong maalala man lang kahit isa. Ayan po sabi ni Tito Benji Contreras. Tama nga naman si Tito Benji. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.